Nagsisimula ang pelikula sa bilangguan kung saan makikita natin ang isang lalaking nagngangalang Connor na pinalaya mula sa kanyang pagkakakulong. Habang naglalakad siya pauwi, may humintong sasakyan sa harap niya at makikita natin si Garrett na nasa loob na nagmamaneho ng sasakyan. Kilala nila ang isa't isa dahil dating magkasama si Connor at Garrett dahil dati siyang nagtatrabaho kay Garrett na isang kingpin dahil kailangan niya ng pera para iligtas ang kanyang may sakit na ina. At dahil dito ay nakulong si Connor. Ang makitang muli si Garrett ay nagpapadismaya kay Connor dahil hindi na siya interesado sa kanyang nakaraang buhay at gustong mamuhay tulad ng mga normal na tao. Inalok siya ni Garrett na sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Connor at sinabihan siyang huwag nang magpakita sa kanya. Sa balita, ipinahayag na 4% ng populasyon ng Lincoln City ay may mga superpower. Ang mga residenteng ito ay tinatrato bilang mga pangalawang klaseng mamamayan dahil sa kanilang mga espesyal na kakayahan, pinananatili sa kahirapan, at mahigpit na binabantayan ng mga pulis. Bukod dito, ang likido na nakukuha mula sa kanilang mga spines ay ginagamit din upang lumikha ng isang nakakahumaling na gamot na tinatawag na psych. Pagkatapos nito, ipinakilala rin tayo kay Sergeant King Kingston na nagsimula ng isang bagong robotic canine program para palitan ang mas marahas na robotic guardians. Lumipat ang eksena sa 6 na buwan at makikita natin ang mga robotic drone na nagpapatrolya sa lungsod. Ngayon ay ipapakilala sa atin ang dalawang magkapatid na nagngangalang Pavani at Tarok. Dalawa lang silang nakatira sa isang maliit na bahay. Habang sila ay naghahapunan, sinabi ni Pavani kay Tarok na kailangan niyang bumili ng mga bagong libro para makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Nag-alala si Tarok dahil nabubuhay sila sa kahirapan, ngunit sinabi niya kay Pavani na siya na ang bahala dito at hindi na niya kailangang mag-alala pa. Ngayon ay ipinahayag na si Tarok ay nagtatrabaho para kay Garrett kasama ang iba pang mga lalaki sa kanyang edad. Isang araw, nilapitan siya ni Tarok at humingi ng mas magandang trabaho para mabayaran niya ang mga kailangan ng kanyang kapatid sa paaralan, ngunit hindi siya gaanong pinapansin ni Garrett. Itinulak siya ng isa sa mga kasama ni Garrett sa lupa at nagpasya si Tarok na umalis. Lumipat ang eksena at makikita natin si Sergeant King na nagpapahayag ng talumpati sa publiko at ipinakita sa kanila ang kanyang bagong robotic canine dog. Ipinakita niya kung paano niya pinoprotektahan ang mga tao at kung gaano kasunurin ito. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga kapwa-opisyal at hiniling sa kanya na atakihin siya gamit ang kanyang taser. Sa sandaling gamitin ng opisyal ang taser, inatake siya ng canine dog at itinapon siya sa lupa. Ngayon, si Sergeant King ay nagpaliwanag na sa sandaling sumuko ang isang tao sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang mga kamay, hindi siya sasaktan ng aso. Sa malapit, makikita rin natin si Pavani na pinagmamasdan ng aso na may kainahinalang tingin, kaya tumingin din ito pabalik sa kanya. Pagkatapos ay makikita natin si Garrett sa kanyang bahay habang pinupuno ng kanyang mga tauhan ang isang bag ng pera. Ibinigay niya ang bag sa isa sa kanyang mga tauhan at sinabihan itong dalhin ang bag sa destinasyon nito sa loob ng 10 minuto. Samantala, makikita natin si Tarok na nagtatago doon gamit ang kanyang mga kakayahan sa pagbabalat kayo. Pagkaalis ni Garrett at ng mga tauhan niya, sinundan niya ang sasakyan ng maghahatid ng pera sakay ng kanyang bisikleta. Nakita niyang itinatapon nila ang bag na may pera sa isang basurahan at nagpasyang kunin ito. Sinira niya ang lock at kinuha ang bag, ngunit sa puntong iyon, dumating ang ilang pulis sa pinangyarihan. Mabilis na nagtago si Tarok sa likod ng mga kahon ng basura at nakita niya si Sergeant King at ang kanyang mga tauhan na dumating para kunin ang pera. Nagalit si Sergeant King nang makitang walang laman na pera ang basurahan at sinabing kailangan pa rin magbayan ni Garrett ng pera. Tumingin-tingin ang mga pulis sa paligid para hanapin ang magnanakaw at nahanap si Tarok. Tumakbo si Tarok palayo, ngunit inutusan ni Sergeant King ang kanyang canine dog para habulin siya. Hinabol siya ng robotic dog sa isang kamalig, ngunit naisara ni Tarok ang pinto bago pa siya nito mahuli. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip ni Tarok na baka umalis na ang canine dog, ngunit nakapasok pala ito sa kamalig sa pamamagitan ng pinto at sinubukang sundan si Tarok, ngunit ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagbabalat kayo upang magtago mula dito. Sa wakas, umalis ang canine dog at nagpasya si Tarok na bumalik sa bahay, ngunit sa sandaling umalis siya sa kamalig, nahuli siya ng canine dog. Si Sergeant King at ang kanyang mga tauhan ay pinapanood si Tarok sa pamamagitan ng kamera at inutusan ang aso na mag-iniksyon ng isang bagay kay Tarok. Nagdudulot ito ng ilang uri ng reaksyon sa katawan niya at hindi nagtagal ay namatay si Tarok sa lugar.
Sa panahong ito, narating ni Pavani ang eksena at habang pinapanood niya si Tarak na binabawian ng buhay, sumigaw ito matapos makita ito. Nang marinig ito, lumingon ang K9 dog sa kanya at sinubukang sugurin siya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Connor at makikita natin si Connor na namumuhay bilang isang pangkaraniwang mamamayan sa malungkot na buhay niya na nagtatrabaho bilang isang janitor. Habang abala siya sa pagpupunas ng sahig, dumating ang isang pulis na nagngangalang Davis at kinukot siya ang kanyang buhay. Sinabi sa kanya ni Connor na hindi na siya interesado sa kanyang nakaraang buhay ngunit ibinigay niya sa kanya ang kanyang card bago umalis at sinabi sa kanya na maraming nagbago sa mundo sa nakalipas na 5 taon habang siya ay nasa bilangguan. Natarante si Connor sa kanyang pahayag at sa panahon nito, dumating doon ang isang babaeng nagngangalang Mina at tinanong si Connor kung iniistorbo siya ng lalaki. Gayunpaman, tiniyak ni Connor sa kanya na siya ay isang dating kaibigan lamang. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng pagkain para dalhin niya at sinabihan siyang alagaan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay makikita natin si Sergeant King sa police station habang papasok siya sa isang kwarto at makikita natin na ginagamot nila ang robotic dog. Nabatid na may nangyari rito nang salakayin niya si Pavani at kasalukuyang hinahanap ng mga pulis ang babae. Pagkatapos ay makikita natin si Connor na nagtatapon ng basura sa labas ng community center, ngunit hindi sinasadyang nakita niya si Pavani na nagtatago sa loob. Nagulat si Connor dahil mukhang takot na takot siya at nagpasyang dalhin siya kay Mina. Sinubukan ni Mina na aliwin si Pavani ngunit natakot si Connor nang biglang dumating ang mga pulis. Sinabihan siya ni Mina na umalis doon habang ginagambala niya sila. Habang tumetakas sila sa lugar, nakita ng mga kamera ang kanilang mga mukha at sinimulan ni Sergeant King ang paghahanap kay Connor upang mahuli si Pavani. Pinuntahan niya si Garrett dahil nalaman niyang may kasaysayan silang dalawa ni Connor. Gayunpaman, tumanggi si Garrett na tulungan siya. Samantala, dinala ni Connor si Pavani sa kanyang apartment at itinago siya. Sa panahon nito, nakakita sila ng isang broadcast ng balita kung saan ipinaalam ni Sergeant King sa media na namatay si Tarak dahil sa isang psych overdose. Nang marinig ito ni Pavani, nagalit siya at hiniling kay Connor na patayin ang TV kung saan ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Sinubukan siyang aliwin ni Connor, ngunit sinabi sa kanya ni Pavani na narito na sila dahil nararamdaman niya ang mga ito. Sa sandaling pumasok ang mga pulis sa gusali, sinubukan ni Connor na tumakas kasama si Pavani ngunit pinigilan sila ng ibang mga pulis. Nang makita ito, ginamit ni Connor ang kanyang mga espesyal na kakayahan at pinatumba sila. Pagkatapos nito, sumakay sila sa isang bus at si Connor ay tila takot na takot sa sitwasyon. Iminumungkahi ni Pavani na kailangan nila ng tulong at nagpasya si Connor na makipagkita kay Garrett. Nagkita sila sa isang lokal na restoran at hiniling niya kay Garrett na tulungan si Pavani na makalabas ng lungsod. Gayunpaman, gumawa si Garrett ng isang mas mahusay na alok sa kanya. Sinabi niya kay Connor na si Pavani ay isang transducer. Siya ay may mga espesyal na kapangyarihan na maaaring sirain ang mga robotic dog, isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinuman. Nag-aalok siya na ibibigay kay Pavani ang lahat ng kailangan niya sa buhay kung papayagan niya itong magtrabaho para kay Garrett. Gayunpaman, bago ito, kailangan nilang burahin ang alaala ng kanyang kapatid na inatake ng isang aso upang pabayaan sila ni Sergeant King. Kinumbinsi ni Connor si Pavani para dito habang iniisip niyang maililigtas siya nito ngunit hiniling sa kanya ni Pavani na sumama sa kanya. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Connor si Garrett kay Pavani at isinama niya ito at si Connor. Sa daan, ipinaliwanag niya kay Pavani ang kanyang paraan ng pagtatrabaho at pumayag itong magtrabaho para sa kanya. Dinala nila siya sa isang kakaibang lugar kung saan makikita natin ang isang matandang babae na dinadala si Pavani upang makilala ang kanyang anak na si Tamara. Ipinaliwanag niya na ang kanyang anak na babae ay espesyal din tulad niya. Napag-alaman na may kapangyarihan si Tamara na burahin ang mga alaala kaya tinulungan niya si Pavani na burahin ang alaala ng kanyang kapatid. Pinapanood ito ni Connor sa malapit ngunit nang simulan ni Tamara na kunin ang lahat ng alaala ng kanyang kapatid, nakialam si Connor at sinabi kay Garrett na pumayag lamang silang burahin ang kanyang huling alaala. Gayunpaman, pinigilan siya ng mga tauhan ni Garrett na gambalain si Pavani. Nang makita ito, muling ginamit ni Connor ang kanyang napakalakas na kakayahan at tumakas kasama si Pavani. Nakarating sila sa kinaroroonan ni Mina at hiniram ang kanyang sasakyan. Tinulungan sila ni Mina palabas ng lungsod ngunit sinundan sila ni Sergeant King at ng kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng drone at ipinaalam kay Garrett ang lokasyon para pumunta sa lugar at pigilan sila.
Agad silang naabutan ni Garrett at nang masira ang kanilang sasakyan sa ilalim ng tulay, naabutan niya ang mga ito at tinutukan ng baril. Gustong patayin ni Garrett si Pavani ngunit humarang si Connor at sinabi sa kanya na kailangan niya muna itong patayin. Gayunpaman, hindi ito magawa ni Garrett. Nang makita ito, namagitan si Sergeant King at inutusan ang mga Guardians na patayin silang lahat. Sinimulan nilang barilin sila mula sa isang gusali kung saan namatay ang mga tauhan ni Garrett habang nagtatago siya. Nang walang makitang paraan, nagpasya si Mina na isakripisyo ang sarili at gambalain sila habang sina Garrett, Connor, at Pavani ay ligtas na nakasakay sa kotse. Mabilis silang tumakas habang si Sergeant King ay dumating sa pinangyarihan at tinanong si Mina tungkol sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan. Tumanggi si Mina na magbitaw ng isang salita at namatay sa lugar. Samantala, dinala ni Garrett sina Connor at Pavani sa isang inabandunang santuaryo kung saan nagpasya silang magtago. Hiniling ni Garrett kay Connor na tulungan siyang alisin ang bala sa kanyang balikat, ngunit nagalit si Connor sa kanya dahil sa paglalagay sa kanila sa ganitong sitwasyon. Pareho silang nagsimulang mag-away, ngunit si Pavani ay namagitan at nagpasya na tulungan si Garrett. Inilabas nila ang bala gamit ang kapangyarihan ni Garrett at nagpasyang magpahinga. Sa umaga, nagising si Garrett at napagtanto na may tao sa pintuan. Pumunta siya upang suriin ito at nakaharap ang parehong lalaki na nag-iwan ng contact card para kay Connor sa simula. Parang kilala na nila ang isa't isa at narito siya para tulungan sila. Lahat sila ay gumagawa ng plano para kunin ang robotic dog ni Sergeant King at kunin ang video footage ng pagpatay nito kay Tarak at hindi mabilang na iba pang krimen. Ipapakita nito ang totoong mukha ni Sergeant King sa media at magiging malaya na sila. Hiniram ni Garrett ang uniforme ng pulis ng lalaki at pinasuot kay Connor ang salamin para magmukhang matalino. Nagbalat kayo sila bilang mga opisyal at pumunta sa bahay ni Sergeant King. Habang naghihintay si Pavani sa kotse, nakasalubong nila ang kanyang asawa. Ipinaalam niya sa kanila na hindi pa umuuwi si Sergeant King kaya hiniling niya sa kanila na maghintay sila sa loob. Sa panahong ito, dumating si Sergeant King kasama ang robotic dog at iniwan ito sa garahe. Pagpasok niya sa loob, ipinaalam sa kanya ng kanyang asawa ang tungkol sa mga bisita at sa sandaling makarating siya sa sala, nagulat siya nang makita sina Connor at Garrett. Gayunpaman, pinipigilan niya ang kanyang sarili na magsalita ng kahit ano sa harap ng kanyang asawa. Tinanong niya ang mga ito kung bakit sila naririto at nagpapanggap sila na mula sila sa kanyang unit na dumating upang suportahan ang kanyang bagong kampanya. Samantala, pumasok si Pavani sa garahe at sinubukang buksan ang robotic dog. Sa sandaling magsimula siya, nakatanggap ng alerto ang departamento ng pulisya at sinubukan nilang kontakin si Sergeant King ngunit pinagbantaan siya ni Garrett na huwag sumagot ng anumang tawag. Pagkatapos ay nagdahilan si Connor na pupunta sa banyo at pumunta upang tingnan si Pavani. Pareho nilang nagawang buksan ang robotic dog at dinala ito sa kotse. Samantala, naglaban sina Garrett at Sergeant King kung saan ipinakita ni Sergeant King ang kanyang kapangyarihan. Nagulat si Garrett dahil dito, nagpapanggap pala siyang normal na tao sa lahat ng oras na ito. Pagkatapos ay dumating ang kanyang asawa at si Garrett ay nakatakas kasama sina Connor at Pavani. Tumungo sila sa tore kung saan plano nilang ilipat ang lahat ng data mula sa robotic dog. Gayunpaman, sa sandaling makarating sila doon, nagbago ang isip ni Garrett at planong gamitin ang robotic dog sa kanyang kalamangan. Tinanggal niya ang ulo ng robotic dog at dinala sa baba ang katawan nito. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating din si Sergeant King sa tore at pumunta si Garrett sa baba para imungkahi sa kanya ang isang bagong deal. Nag-aalok siya na hahatiin sa kalahati ang kanyang dating shares kung babalik siya sa kanilang negosyo at poprotektahan ni Garrett ang kanyang mga lihim na krimen bilang kapalit. Gayunpaman, dinaig siya ni Sergeant King at sinaksak sa tiyan. Pagkatapos ay naglagay siya ng isa pang robotic na aso upang bantayan siya habang hinahabol nila sina Connor at Pavani. Sa pagpasok ng mga pulis sa gusali, kinukumbinsi ni Connor ang mga tauhan ni Garrett na ibigay sa kanila ang ulo ng robotic dog at tulungan silang ipaalam sa mundo ang tunay na pagkatao ni Sergeant King, kung hindi, mamamatay silang lahat. Nagtulungan ang lahat ng mga taong may kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanilang sarili habang nagkakaroon ng matinding away sa pagitan nila at ng mga opisyal. Sa panahong ito, kinuha ni Connor at Pavani ang ulo ng robotic dog at gumawa ng isang napapanahong pagtakas. Pagdating nila sa koridor, nakasalubong nila ang isang robotic dog at inatake si Connor. Sinimulan nitong iturok sa kanya ang parehong likido na ginamit upang patayin si Tara.
Nang makita ito, ginamit ni Pavani ang kanyang mga kakayahan at nakuha ang kontrol ng robotic dog. Biglang, dumating doon ang tauhan ni Sergeant King na may dalang robotic dog at inutusan itong salakayin sina Connor at Pavani. Gayunpaman, inutusan ni Pavani ang robotic dog sa ilalim ng kanyang utos na patayin ito at salakayin ang opisyal. Pagkatapos ay bumagsak siya at napagtanto ni Connor na tinamaan siya ng ligaw na bala. Binuhat niya siya at inilabas kung saan nagtitipon ang media at pulis. Ibinaba niya siya sa lupa at hiniling ni Pavani na kunin niya ang camera mula sa media para mailipat niya ang data na nakuha niya mula sa robotic dog. Inilipat niya ang lahat ng buong data ng lahat ng mga krimen na ginawa ni Sergeant King at pinalabas ng live sa mga channel. Ngayon ay nalantad na siya sa wakas. Habang sinusundan niya sina Connor at Pavani palabas ng gusali ay nagalit siya nang makita ang footage na pinapalabas at inilabas ang kanyang baril upang barilin sila, ngunit si Garrett ay namagitan at ginamit ang kanyang kapangyarihan para pigilan siya. Pagkatapos nito, dinala siya sa kustodiya ng pulisya. Pagkalipas ng 3 buwan, makikita natin si Connor sa kanyang dating trabaho na nagpupunas ng sahig sa community center. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi na bakante ang gusali dahil marami na ngayong makikitang mga bata na naglalaro doon. Sa panahong nito, makikita rin natin si Pavani na masaya na makita si Connor. Pagkatapos nito, inilunsad ang investigasyon tungkol sa robotic dog program na may pag-asang mailantad ang mas maraming katiwalian. Sa huling eksena, nabunyag na sa balita ang robotic dog program at ang pagsisiyasat sa psych ay nagpapatunay na ang katiwalian ay mas malalim kaysa sa inaasahan ng sinuman. Pagkatapos ay ipinakita si Garrett na nanonood din sa balitang ito na nakangiti sa TV. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.